Mga katinagalog ko, isasama ko kayo sa totoong nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng mga parao. Pagising pa lamang sa umaga, tao na agad ang kaharap nila. Kadalasang ito ay miyembro ng kanilang konseho, tagapayo nila at ang pinakamalalapit sa buhay nila. Hindi pa kasama dito ang kanilang mga anak at maging ang mga asawa at ang mga alipin, ang mga tagabantay sa kanila. Kaya naman masasabi na ang buhay ng parao ay walang pahinga sa dami ng tao na nakakasalamuhan nila. Napag-uusapan na rin ang mga tagapagsilbi at alipin. Pagising pa lamang ng parao ay naghihintay na sa kanya ang babating mga tagapagsilbi sa kanya. Tutulungan nito na bumangon siya, aalisin ng saplot, paliliguan, ihahanda ang isusuot na damit, maging ang sandalyas niya at piluka, saka papahiran siya ng pabango. Saka maaaring lumabas na ng silid niya ang parao. Sa Ehipto, sobrang importante po ang piluka. Meron silang batas na sinusunod kung sino lamang ang maaari at hindi maaaring magsuot nito. Ang alipin na ipinagbabawal na magsuot ng wig, samantalang mas mayamang ka, mas maganda ang kalidad ng piluka na maaari mong suotin o bilhin. Ang mga wig naman na suot ng mga parao ay kadalasang gawa sa pinakamamahalin na mga materyales. Ito ay may halo pa na hibla ng mga pilak at ginto. Sa mga espesyal naman na okasyon, ang parao ay maaaring magsuot din ng peke na balbas. Hindi ba't ayon sa kasabihan, great powers comes with great responsibility. Kaya naman ang kasama sa tungkulin ng parao na siguraduhin na maayos ang takbo ng kaharian niya na nasasakupan. Kasama sa dapat ay pananagutan ng hari o ang reyna ng Ehipto ay ang usaping relihiyon at legalidad. Pumupunta rin sila sa mga pagsasamba at paghahatol kahit pa siya ay ang kaisa-isa na huling may salita sa mga bagay sa kanyang kaharian. Kailangan pa rin ito ng tulong mula sa kanya ng mga tagapayo. Maya't maya ay may pumupunta sa parao upang ibalita ang kahit pa sa kaliit-liitang bulungan sa kanyang kaharian. Sa oras na lumabas ang parao mula sa kanyang palasyo, palagi ito nakarga ng kanyang alipin sa isang magara na upuan. Kasama rin sa lalabas sa kaharian ay ang kanyang mga tagapaypay, ang kanyang mga guwardya. Sumatotal, ang kasama nito na mga tao na lalabas sa palasyo ay 50 na mga katao. Madalas na sa paglabas na ito ay makikita ang parao na pumupunta sa mga ipinatatayo nitong mga templo at mga gusali. Ang mga gusaling ito, mga katinagalog ko, ay ang simbolo ng kanilang lakas at kapangyarihan. Ayon sa kasulatan, ang parao ay ang nagsisilbing daan mula sa bathala papunta sa kanilang mga tao na nasasakupan. Kaya naman laging kasama ang parao sa mga importanteng ritual na ginagawa nila sa palasyo. Kasama na dito ay ang pag-aalay, kaya sila ay may estatwa sa templo upang makasiguro na laging naaalala ang kanilang importansya sa buong kaharian na nasasakupan nila. Ang mga normal na tao sa Ehipto, mga katinagalog, ay madalas na kumakain ng tinapay at umiinom ng serbesa, gulay at maging ng isda. Ngunit ibahin ang mga dugong bughaw. Kasama sa kanilang araw-araw na nakahaing pagkain ay ang pato, toro, mga sariwang gulay at mga prutas. Ang iniinom nila ay alak na gawa sa pinakamagaganda na uri ng ubas. Kaya naman, hindi katulad ng estatwa nila na balingkinitan ang pangangatawan nila at itsura. Ang mga totoong parao ay labis-labis po ang timbang. Hindi rin maganda ang kalagayan ng kanilang mga kalusugan. Karamihan sa mga taga-Ehipto na normal na mga tao ay may iisa lamang na may bahay. Ngunit iba ang katayuan ng parao. Maaari silang magkaroon ng reyna at maaaring may mga sumunod na mga asawa pa. Mayroon din sila na tinatawag na harem o ang kababaihan na nasa palasyo na ang trabaho ay hintayin kung sino sa kanila ang susunod na matitipuhan ng parao. Ito ay dahil dapat makasisiguro ang hari na magtutuloy-tuloy ang kanyang lahi. Mas maraming mga supling ay mas maganda. Ang parao po na si Ramses II ay may naitalang 100 mga supling.
Bawat sa isa sa mga anak na ito ay mayroong nakatakdang lugar sa palasyo. Meron silang sariling yaya at pribado na guro pa. At dahil pagod sa araw-araw na mga gawain at tungkulin, ang pangangaso o paghahunting ang kanila naman na libangan. Kadalasan ay kasama nila ang iba pang mga dugong bughaw. Dito ay pinakikita ng parao ang kanyang lakas at gilas. At mga katinagalo ko, dahil nga sa sinaunang Ehipto, sila rin ang nagkakatuluyan, ay hindi madalas na maganda ang kinalalabasan. Madalas na kontaminado ang kanilang mga dugo. Isa sa halimbawa dito ay ang parao na si Tutankhamun. Isa pa sa mga palyadong parao ay si Hatshepsut. Ito ay may sakit sa puso at ito rin ay diabetic, dala na rin ng kanyang katabaan. Sa kasamaang palad, kahit pa super close ang pamilya ng mga parao, maya't maya ay mayroong isa sa mga anak o mga kaanak nito na nais makuha mula sa kanya ang korona at ang trono. Kaya naman kasama sa trabaho ng isang hari na taga-Ehipto na siguraduhin na walang magtatangka na agawin ang kanyang kapangyarihan mula sa kanya. At madalas po nauuwi ito sa marahas na katapusan. Ito ay upang magsilbi itong babala sa lahat ng mga susunod ay wag na magtatangka pa. Kung iisipin mga katinagalog ko, kung sa malayuan na titingnan ay masarap maging isang hari o isang reyna. Ngunit tulad ng lahat, mayroon silang tungkulin na dapat nilang sundin at gawin. Ito ay upang mapanatili nila ang estado nila bilang ang mga hari at mga reyna. Mga katinagalog ko, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, nais nyo po bang maging hari o reyna? O sapat na sa inyo ang mabuhay ng simple, basta lang po hindi kinakapos? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit ng 100 GCash load. Mga tinagal ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.